学ぶ、研修。Gawin nating simple ang pag-aaral ng Japanese language. Nihongo. Ito ang tawag sa language na gamit ng mga Hapon. Sa pagsulat at pagbasa, kailangan din nating aralin ang tunog. Hiragana. Ito ang orihinal na panulat ng mga Hapon. Ito yung may curve na estilo ng pagsusulat. Katakana. Ito ay naimbento para sa mga foreign words at mga tunog o onomatopoeia. Halimbawa, bang, bang, tunog ng baril. Ito yung may pa-kwadradong estilo ng pagsusulat. Kana o phonetic sounds. Ito ang tawag sa hiragana at katakana. Ang kanji ay ang pagsulat ng idea. Ang kanji ay mula sa mga Chinese na tinatawag na on o on-yomi na binigyan ng sariling meaning ng mga Hapon at tinawag na kun-yomi. Halimbawa, ang kanjing ito ay tinatawag na mana. Ang ibig sabihin ay aral o learn. Ang kanji ay ang root idea o ang root word na tinatabihan ng kana para mabuo ang meaning at mabasa ito. Halimbawa, mana, pag tinabihan ng bu ay magiging manabu na ang ibig sabihin ay to learn. Ang romanji naman ay naimbento para mabasa ng mga foreigner ang Nihongo word. Mahalagang maunawaan na ang pagbigkas at pagbasa ay may iisang pamamaraan lamang. Subalit, ang pag-spelling ay may tatlong pamamaraan. Halimbawa, ang kanjing ito ay nangangahulugang training. Ang kana nito ay ken, shu, unang spelling, Hepburn. Ito ay naimbento ng isang Ingles. Sa itaas ng U ay may kudlet na tinatawag na macron. Isipin na lang natin na ang macron ay isang hiding feature na nangangahulugan na may dalawang magkaparehong vowel na magkasunod, ngunit na i-hide lamang ng kudlet o macron. Pangalawang spelling, kunre. Ito ang gamit ng mga Hapon. Ang spelling na ito ay nakabase sa kana o tunog ng salita. Halimbawa, ken, shu. Ang pangatlong spelling ay JSL, Japanese Spoken Language. Ito ay nakasunod sa Hepburn spelling. Para lubos nating maunawaan, ito ang pangalawang halimbawa. Ang kanjing ito ay nangangahulugang teacher. Ang kana nito ay sensei. Mapapansin natin na ang pagkasulat nito ay sensei, pero ang pagbigkas ay sensei. Mahalagang tandaan natin ang rule ng EI at OU. Kapag nakakita tayo ng word na natatapos sa EI, otomatiko nating papalitan ang I at kokopyahin ang nauunang vowel. Halimbawa, sensei. Otomatikong pinalitan ang I at ginaya ang E. Kaya merong kudlit sa ibabaw o macron dahil ini-hide nito ang pangalawang E sa sensei. Parehong rule ang mag-a-apply sa OU. Kapag nakakita tayo ng word na natatapos sa OU, otomatiko nating papalitan ng U at gagayahin ang O para magkaroon tayo ng O sound. Sa kunre, ang spelling ng sensei ay nakabase pa rin sa hiragana nito. Ang pagbigkas ay sensei. Ang JSL ay nakabase sa spelling ng Hepburn. Kagaya nito, sensei. Kung ang Hepburn ay may hiding feature ng vowel gamit ang macron, ang JSL naman ay ipinapakita ng buo ang spelling ng isang salita. 学ぶ、研修。